Magandang araw sa inyong lahat. Today, pag-uusapan natin ang Witness Protection Program sa Pilipinas at kung paano ito maaaring i-apply sa kaso ni na Curly at Sara Diskaya. Ang sesyon na ito ay para maintindihan natin kung paano pinoprotektahan ng batas ang witnesses at ano ang mga requirements para makapasok sa programang ito at ano ang mga challenges kung ang witness ay isa ring accused. Simulan natin sa legal background. Ang Witness Protection, Security and Benefit Act o ang Republic Act 6981 ay ginawa para protektahan ang witnesses na crucial ang testimony sa criminal cases. Para maging eligible, ang witness ay dapat una, may knowledge o testimony na importante sa kaso. Pangalawa, nanganganib ang buhay, safety o security dahil sa testimony nila. At pangatlo, hindi law enforcer whose duty normally requires testifying. At ikaapat, ang testimony ay hindi pwedeng makuha sa ibang direct evidence. Pero, kung ang witness ay accused din, ang hukuman ang magde-decide kung pwede silang maging state witness. Pwedeng mag-recommend ang DOJ pero court decision pa rin ang final. At madalas kailangan ipakita ang good faith at cooperation. Ngayon, tingnan natin ang Diskaya case. Sina Curly at Sara Diskaya ay allegedly involved sa DPWH ghost projects, substandard public works projects. Possible offenses, bribery, falsifications of documents, other corruptions-related acts sa procurement at public works. Sa ngayon, sila ay considered as potential witnesses sa WPP. Bakit pwede silang i-qualify sa WPP? Una, essential testimony. Kung makakapag-testify sila laban sa higher officials o contractors, magiging crucial ang testimony nila para sa conviction. Ikalawa, risk to personal safety. Witnesses na nag-expose ng corruptions ay kadalasang threatened o intimidated. Kaya ito ay tugma sa purpose ng WPP. Ikatlo, cooperations and good faith. Kung voluntary silang magbigay ng evidence o kahit restitution, pinapalakas nito ang credibility nila. Reminder, hindi strictly required ang restitution sa batas, pero nagpapakita ito ng sinseridad. Pero may mga rason kung bakit maaaring hindi sila qualify. Una, accused din sila. Maaaring mag-impose ang court ng conditions tulad ng full disclosure, cooperations, at minsan, restitutions. Ikalawa, credibility concerns. Dahil involved sila sa alleged crimes, maaaring tanungin ng court kung self-serving ang testimony nila. At ikatlo, legal risk and court discretions. Kahit may DOJ recommendations, pwede pa rin i-deny ng court ang protections o maglagay ng conditions bago tanggapin sila. Para mas malinaw, tignan natin ang quick comparison. Testimony essential. Yes, pwede kung makakapag-expose ng higher officials. It is no if it is self-serving. So as to the personal risk, yes, if it is likely, and no if it is only risk proven. As to the status of the accused, the court may impose conditions. That is wrong. Yes, it can still qualify if credible. Sa restitutions and good faith, yes, if it is voluntary actions because it strengthens the case, but no if it is since it is not strictly required. Makikita natin dito ang pros and cons ng qualifications nila. To conclude, pwede silang mag-qualify kung magbibigay sila ng crucial evidence at full cooperations. Maaring hindi sila i-qualify dahil sa credibility concerns o direct involvement sa crime. Sa Pilipinas, ang pagiging accused ay hindi automatic disqualification sa WPP, pero court discretions ang decisive, lalo na sa high-profile corruptions cases. Isipin natin ang WPP ay bilang isang conditional shield. Pinoprotektahan ang witnesses kung essential ang testimony at sincere ang cooperations. Ang lakas ng shield ay depende sa court evaluations ng credibility at good faith. Ang pag-aaral ng mga kaso tulad ng Discayas ay nagpapakita kung paano balance ang protection ng witnesses at justice. Delicate process ito pero essential para sa
accountability at truth-telling sa government. This is JM and again remember, I will always be your law companion.